Okay, restoration. Acts 2:31. Okay, basahin po natin. Pwede pabasa po. Okay, ako na lang. Ay, pwede mo basa? 2:31. 2:31? Palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na magulit ng Kristo na siya hindi pinabayaan sa hadis, hindi ang kanyang mga katawan ay hindi nakakita ng kabunuhan. Okay, amen. Okay, ibig sabihin, ang restore, ibig sabihin to bring back. So, may kailangan ibalik. So, ang restoration, it came from the word itself, restore. So, ibig sabihin, may ibalik tayo. So, ano yun? Okay, ito po yung apostolic doctrine. Okay, ano po yung apostolic doctrine? Ito yung pinahayag ni Jesus Christ sa 12 apostles. Okay? Kasi nandito si Apostle Paul. Okay, na nagpahayag ng gospel. Siya rin yung first messenger in 7 church ages. Okay. Ngayon, ang restoration, or ang apostolic doctrine, iko-compare ko siya sa isang buto. Isang buto ng trigo. Okay. Pag tinanong mo yung trigo na yon, syempre magtabo na siya ng lupa. Okay, like this one. Okay. Yan. Ang buto na yan, natabo na siya ng lupa. Okay. Sa panahon pala ni Constantine the Great, nabuo ang Nicene Council. At na-formulate ang Trinity Doctrine ni Tertullian. Okay, in the midst of Smyrna and Pergamum pala, Constantine the Great embraced Christianity. So dito nagsimula yung pag-embrace ni Constantine ng Christianity. So ibig sabihin, unti-unting nawala. Natabunan, nahaluan, ang mga original na katuruan, which is yung apostolic doctrine. Okay, ito na yung ibig sabihin na pagtabo ng lupa, ito na yung paghalo din ng katuruan, which is yung seed. Okay, ngayon, so, from 325 AD to 1500, estimated 16 million yung pinatay ng mga taga-religious Rome. 16 million, okay. Yun. Ang liwanag ng Diyos ay nangumusap sa bawat kapanahunan pala. So, ibig sabihin, katulad ng buto, itinanim sa lupa. Once pala namatay ang outer layer nito, sa kausbong ang palibang buhay. Tipot larawan ng pagkamatay ni Kristo. Ibig sabihin pala, pag namatay ang buto na to, may usbong na palibang buhay. Which is ito na yun. Okay. Ang liwanag ng Diyos ay panahayag sa katauhan ni Luther. Okay, ano yun? Ang kapahayag ng justification. Sabi nga doon, the just shall live by faith. Ang verse niya is Romans 1:17. Pabasa po. Okay. Amen. Isa pa, sa Hebrew 10:38. Sino po magbabasa? Okay, Brother Dennis. Opo. Brother Mena. Ang aking lingkod matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi nalulugan ng aking kaluluwa. Okay, amen. So, ibig sabihin pala, sabi doon sa mga verses na yon, sabi doon ay, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yun yung, doon natin kinuha yung justification pala sa mga verse na yun. Kaya sinabi siya na the just shall live by faith. Kaya ibig sabihin, yung ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Yun yung kasing katuruan na, kumbaga, ang liwanag na tanggap ni Luther. Si Luther pala nailed 95 theses against Roman Catholic doctrine. Kaya ano yun? 95 yun. For example lang, yung pagsamba, 95. 95 theses against Roman Catholic doctrine. Ano yun? Okay, example ko lang dito, yung indulgence. Yung pagsamba sa mga images. Okay. Anong tawag sa grupo na yun?
Yung grupo na yon is sinatawag ng mga protestante. Mga protestante. Okay. Ayun. And that's di ba, nag-ano siya nga, nagbigay nga siya ng mga, kumbaga yung against sa Roman Catholic doctrine. Yun yung mga reason din, bakit pinapatay din siya ng mga taga-Roma. Kasi nga, syempre nagbigay siya ng mga, yung mga against dun sa kanila. Yun yung lang yung reason, bakit pinatay siya. So, nung namatay siya, si Luther na ang niwala sa kanya, sa katuruan niya, ay nagkulong o nagsara. Ibig sabihin, nag-Nicolaitan sila. Hindi na sila lumakad sa liwanag ng Diyos. So, yung katuruan nila, ibig sabihin pala, sa pag-usbong ng bagong kapahayagan, yung katuruan nila is kapos na. So, ito na yun. Siyempre, ang dahon na yan, di ba, may uusbong na panibago. Yun yung katuruan na tanggap ni John Knox. Okay, ano yun? Anong katuruan na yun? Yun yung predestination. Okay, sabi doon sa predestination, basahin nyo sa Romans 3:5. Yata yung talata. Talata ng ano yun. Ibig sabihin, chosen before the foundation of the world. Ephesians Ibig sabihin, chosen before the foundation of the world. Ibig sabihin pala kapatid, I believe na pinili ako ng Diyos na magsalita ako ngayon. Ibig sabihin nun. Then kayo dyan ngayon, kung saan si Pastor Bo, si Brother Bong, kung saan man siya ngayon, ibig sabihin, plan na yun ng Diyos. That's predestination. Yung ibig sabihin nun. Okay. Ayun, si Brother, yung dulo na yun. Kung saan kayo ngayon, ibig sabihin nun, alam na yun ng Diyos. Plano yun na yun ng Diyos na nandiyan kayo ngayon. Kumbaga, ibig sabihin nun, that's what we call predestination. Kasi nga, chosen before the foundation of the world. Bago pa makakalikaan sa libutan, alam na ng Diyos na nandiyan kayo. Alam na ng Diyos, huwag salita ako ngayon. Magilatag ako ng restoration. Okay. Okay, next. Okay, yung pangatlo. Sabi nga, ang liwanag ng Diyos ay nagpapatuloy yun. Okay? Ibig sabihin, katulad din ng halaman. Ang halaman, tumutubo yan, hindi naman siya, pag tinanim kasi siya, pag once maganda yung pagkatanim, tutubo yan na tutubo. So, ito na yung kapayagan na tumutubo din. Kung ito yung kapayagan na tanggap ni John Calvin. Ito si John Knox. Ito yung mga Calvinist. Ano yung kapayagan na yun? Yun yung eternal security. Sabi doon sa John 5:39, pabasa po. This is a reason. 39. Okay. Ibig sabihin pala, when God give us gift, hindi nila yung babawiin sa atin. Kasi nga ang Diyos, hindi bigay bawi. Ganun kabuti ang ating Diyos. Ibig sabihin pala, example ng salvation. Example ng sealed by, if you are sealed by the Holy Spirit, or the Holy Spirit, ibig sabihin nun pala, it doesn't mean pala na hindi na tayo pwedeng magkasala, or hindi tayo magkakasala. Kumaga, ibig sabihin nun, pag sealed ka ng Holy Spirit, yun yung mag-uudyok sa'yo, or yun yung magtuturo sa'yo, or magpapakonsensya sa'yo para mag-repent. Or tinatawag na Berean Repentant.
Yun yung ibig sabihin ng kapag silid ka ng Holy Spirit. Verse 5:39. Okay. Kailang copy yan. Okay. Isa. Sandali lang siya pagkakita. Start 17. Okay, syempre sabi nga, ang liwanag ng Diyos, or ang kapayagan ng Diyos, ay lumalakad sa bawat kapanahunan. So, same sa puno, sa trigo na tinatanim, or dinadrawing ko pala, I mean. Okay, ibig sabihin pala, umuusbong ang panibagong buhay niyan, or dahon. Ito na yung, kumbaga ang liwanag na yun, ay natanggap ng mga Pentecostal. Ito yung kapayagan na, yung gifts of the Spirit. Ito yung verse, wait lang, nag-drawing muna ako. Ito na yung Pentecostal. Pagkabili ang kalaban na roon. Sabi doon sa 1 Corinthians 1:12. Pabasa po. Pabasa po sa 1 Corinthians 1:12. Ayan na. Exciting. Okay. Okay. Okay na? Okay, tapos na. Okay, ito yung mga gifts of the Spirit. Di ba may mga iba, di ba? May kumaga sila nag-speaking tongues sa dance of the Spirit. Ibig sabihin nun, it's because of Pentecostals. Kumaga yun yung kapahayagan na binigay sa kanila. Tapos yung baptism in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa Matthew 28. Nabasa po. Okay. Tanong ngayon, sino dito na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Amen. Itaas ang kamay. Okay. Ibig sabihin, kailangan natin magpa-rebaptize. Bakit? Kasi bakit kailangan natin magpa-rebaptize? Kasi dumating na, or umusbong na, ang panibagong dahon, which is yung oneness. Kasi yung oneness, ang katuruan nila is baptism in Jesus' name. That's the very reason why kailangan natin magpa-rebaptize. Kasi yung panibagong dahon at tumubo. Ito yung oneness.